So, welcome to another episode of the Apex Podcast. Today, we have a very special guest. His name is Brian, and Brian is. Look, I'll give the floor to Brian. I'll introduce Brian later. Let him do all that job. And Brian, please tell us what you do, where you're from, and what are the communities you're part of. All right. So thank you for the invitation here in APX. And yeah, my name is Brian Ragaza. Commonly known Prof. Brian sa labas. Wow. Kasi may some student kasi they call me Prof. Brian as a respect sa college, but aside actually before pa lang na maging professor ako, they call me coach kasi nagtuturo din ako sa mga community. Not only on the community but also university and colleges. So I'm also a design speaker and magtuturo din ako sa mga companies. Actually, parang lately lang may mga government agency na rin na nag-speak na rin ako about design, about social media, and also for marketing. But sino nga ba ako? So I'm Brian Jess, no, founder and design speaker and activist in Visual Graphico. So that's my design agency. Yung design agency ko nag-run na siya for almost 5 years na rin. So it's corporate by my family na rin and even my girlfriend. So ayun, aside sa design, no, I love magkaroon ng time with other communities, talk about design, talk about their portfolios. Actually, more on helping communities talaga yung pinaka-agenda ko para makatulong ako dito sa Philippines. But actually, not only in the Philippines, even sa labas ng bansa, nakakapag-reach out din ako para magturo about graphic design. That's very impressive. You look fairly young. Talagang mukhang bata. Can you tell us how old are you? Kasi knowing, pag sinabi mong prof, matanda na, di ba? Yeah. Makakalata. How old are you, if you don't mind? 25. For such a young individual, you've achieved so much. Yes. You have your own design agency. So you started at the age of 20? Sabi mo, 5 years ka yung Yeah. design agency. Wow, yeah, that's such a young age. Yeah. Brian, paki-explain, paano ka nagsimula? I mean, what was the roots? Ba't sinabi mo, was it a passion? Yeah. Bago mo tinayo yung agency mo? Or how did it work? Please describe your journey to us. Alright, so my life journey kasi, actually sobrang sad na may onting tragic, ganyan. Pero paano nga ba nag-start yung mismong life ko as a graphic designer? So, nag-start ako bilang graphic designer in the age of 16. So, more on freelancing. So, 16 years old, doon ko nakilala si Upwork, yung mga online jobs. Yeah. No, pero one thing na nag-reach out sa akin is from USA na kasi sa totoo lang, no, natuto kasi ako ng graphic design kasi dahil sa family ko. So, in a field ng family ko kasi, more on artists. Simula dun sa mismong line ng mother ko, lahat sila fine arts graduate, kumbaga marketing design, advertisement design, kumbaga yung mismong environment ng bahay namin. Hindi nagkakalayo. Magkakamukha na nga kung titingnan mo. More on graphic design and design stuff talaga yung ginagawa nila. So, kumbaga, hindi nakakapagtaka. Ako rin, na-adapt ko yung mismong field ng design. Although, my dad, ayaw niya talaga ng field na yun. Kasi my dad is graduate sa criminology. Mm-hmm. No? And parang lahat sila. Yung line ng father ko, more on criminology. Sobrang layo. Sobrang layo. Yung mom ko, more on arts. Dad ko naman is more on criminology and some stuff about sa politics or something. And nag-start ako sa journey ko nung nagkaroon kami ng family business. So, in the age of 15, actually 14 yata or 15, no, nagkaroon kami ng family business, which is yung family, parang siyang printing shop. Ganyan. Printing shop siya. And then, ayun, parang tuloy-tuloy lang nagkaroon ng kasi si ma'am ko kasi marunong talaga makipag-usap sa mga client. And then syempre lagi ko siyang kasama, lagi ko siyang kumbaga siya yung sandalan ko palagi.
Siya yung naging dahilan kung bakit napunta ako sa mismong journey at sa graphic design. So, way back when I was 14, 15, sumasama ako sa mga gigs ng mom ko. Titingnan yung mismong pader kung ilang sukat. Kaya natuto ako magdala ng metro palagi eh. Like, kahit saang lugar nun before, dadala akong metro. Para sukatin yung pader. O di kaya magtatanong ako sa ibang, what do you call this, company na, ano bang sukat ng billboard na ipiprint. Ganyan. So, sa young age na nag-start ako ng ganun, parang yung mindset ko is natuon sa mismong design talaga. And way back 20 parang 16 years old na rin ako noon. 16, 17 years old. Nagkaroon ako ng initiative sa sarili ko na what if ako naman yung lalabas, hindi ko kasama mom ko. So, Yeah, the time that you decided, dapat independent na ako. Ganun. yes. Hindi, ganito kasi yan nangyari niyan eh. Sabi ko nga medyo hindi naging okay yung pamilya namin. And nakikita ko kasi yung family namin na kinakailangan pa ng another support kasi walang magga-guide ng financially dun sa mga tuition ng kapatid ko. Even me, yung pag-aaral ko. Kaya lumaki ako na working student talaga. No, before pa. Kaya yung experience ko talaga, yung iba hindi naniniwala, no? A decade na po yung experience ko for design. But I'm just 25 years old lang. No, marami nagtaka nun na bakit ako nag-working student before? Ano bang pumasok sa isip ko para daw ba bumili ako ng mga luho ko? Kasi mga kabataan days, they want to buy some iPhone or anumang gadget man yan. Pero hindi ganun yung thinking ko. Nung thinking ko nung before is ma-help ko yung mother ko. Kasi yung mother ko, 16 years old na hospital siya. Na-hospital siya and tawag dito, parang hindi kinaya nung katawan niya, yung trabaho. Kasi yung mom ko yung nagtataguyod sa pamilya namin. So, nagkaroon ako ng initiative na sabi ko, sige, tatayuan ko to, ako yung magiging ama ng mga kapatid ko. Kasi gusto ko, kumbaga ayoko maranasan nila yung hirap na meron kami din before. So, nag-step forward ako, and ayun, nag-ano ako sa mom ko na ma'am, mag-work ako. Ganyan. Paano ka mag-work? Ganyan na. Di ka lang matatanggapin sa mga kumpanya. That time, uso na yung internet eh. No, uso na yung internet eh. Pero hindi ako yung tipong kabataan na mag-scroll ako sa internet for my last or di kaya or anytime or anything na about sa personal ko. I just browse sa Facebook, sa social media para lang sa trabaho. For business purposes. Yes, for business purposes. And merong someone na parang may nabasa lang ako sa isang community na kung saan nagtatanong lang yung isang yung isang unknown candidate na parang sabi how to get a job from online ganyan. So binasa ko lang siya. And then nabasa ko na merong Upwork nga ganyan. May mga online jobs something. So nagtry ako, and then ito yung pinakaparusa sa akin. Kasi nung nag-try ako, kailangan pa ng portfolio. Kailangan meron kang experience sa labas or something. And then one of my sabi natin kuya-kuyahan ko, mentioned me na, actually, Bri, yung business ninyo, yung ginawa ninyo, pwede mo siyang gawing portfolio. So sabi ko, laking idea nun sa akin kasi di ko naisip yun eh, yung about sa business namin. So I tried na kunin lahat ng mga files dun sa computer namin. And then, ginawa ko siyang parang nilagay ko siya sa isang online portfolio platform. And then, nag-try ako maghanap. And then, actually, sobrang galing ng Lord eh. Yung pagkilos niya dun. Kasi, parang after, 6 hours, 8 hours, may nag-reach out sa akin after ko mag-send ng connect. Ganyan. Nag-reach out sa akin, tapos confidential yung kumpanya. So, sabi ko, ano to? Parang ganyan. So, trinay ko. Sabi ko, sige nga, parang taas nung ibibigay ata, ganyan. So, ayun, yung nag-reach out sa akin is from USA. Nag-reach out sa akin kasi nakita niya yung gawa ko na parang, actually trip lang yun, no? Personal project lang. Nag-design ako ng social media poster ng isang sasakyan, which is yung sasakyan na yun is brand nila. Wow. Which is nagustuhan nila. Unexpected. Yeah. Ang galing ng Lord yung pagkilos niya dun kasi nag-design lang ako kasi favorite ko yung brand na yon. Kasi ilang nakikita ko palagi sa bahay eh.
Kaya yun yung dinesign ko. And nilagay ko siya sa isang poster na kung saan magmukha lang siyang nasa isang scenario ng poster na nagdadrive yung sasakyan, ganyan. Ayan, parang in a glimpse, no? Tinawagan ako, are you ready for a project na ibibigay sa amin? Na ibibigay ko sa iyo, ganyan. So, nag-start ako. And then, nag-start ako, sabi na per hour, ganyan. Sabi ko, first time ko to. First time. Kasi, nasanay ako, bro, na tatanggap lang ako ng bayad after the project, eh. Yeah. Kasi, di ba, sa printing shop, gano'n, ang madalas na ginagawa nila. So, malaking changes yun sa akin. Kasi, doon ko nalaman na meron palang gano'n. May per hour, meron per month, per project. Actually, hindi ako nahiya. Nagtanong talaga ako. Paano ba yung magiging process ng bayad? Or ano ba yung magiging yung mismong transaction ng bayad? Ayun, nakakatuwa yung kumpanya na yun kasi actually naging open ako sa kanila. Hindi ako nag-lie. Nasabi ko, I need money before para makatulong ako sa family ko and even sa mga kapatid ko noon that time. So parang yung nangyari, parang kinausap niya pa yung manager na yung hinar pala nilang designer. Actually, ang nangyari kasi, dapat 'di ba sa Upwork, dapat per project ang magiging yung communication ninyo. Pero ang ginawa is trabaho pala talaga. Naghahanap siya ng full-time and part-time that time. So sabi ko, paano ako magpo-full-time? Baka ngayon NBI, hindi ako payagan dahil sa murang edad ko, ganyan. Kasi that time, parang isinusulong yung child labor that time. And actually, advocate din ako doon ng child labor na ayoko yung mga parang mga kabataan, lalo na yung mga murang edad na mapunta sa ganong estado ng buhay. No? Hindi man nila kasalanan yung ganong nangyari sa kanila. Pero di kasi natin maasahan yung pangyayari. So, ayun, nireach out ako ng kumpanya and then they told me na yung manager niya pinayagan ako mag part-time pa sa kanila. And then that was the time na kaka-enroll ko lang ng senior high. So, by the way, I'm a first batch of senior high. No? At such a young age. Yeah. Trial and error siya actually. To be honest, trial and error talaga yung K-12 na yun sa amin. At naging pagsubok siya sa akin nun. Kasi, pinayagan na lang ako mag-part-time and kailangan ituloy ko yung pag-aaral ko. Kasi, ako sabi ko to sa sarili ko marami man ako pwedeng i-let go pero yung pag-aaral hindi. Wag na wag. Paano yung time, okay, inofferan ka ng part-time, US-based, and assuming syempre at that time nag-aaral ka, Yes. right? Pag US, panggabi usually. Yes. So, paano ka nag-adjust? What was your strategy? O, puyat ako, tapos papasok ako. Anong ginawa mo? Doon nag-start yung nagbago yung routine ko. Kasi nasanay talaga akong matulog ng umaga. Matulog ng gabi, ang gising ko umaga. Dahil sa trabaho na yun, nasanay akong magising ng gabi, like around tanghali na, ganyan. Tapos ang tulog ko umaga na. So nagbago yung yung mismong ikot ng oras, yung lifestyle ko mismo. Paano yung pagpasok mo sa school? Actually, yung pagpasok ko sa school, wala namang morning noon that time. I see. Puro tanghali. Kaya kumbaga privilege na lang talaga na binigyan ako ng gantong blessing na pasok ka ng tanghali, ganyan, uwi ka ng gabi. Then pag uwi mo ng gabi, set up agad ang computer. Ganyan. That time, uso pa yung kung naabutan mo bro yung broadband or stick, internet stick, 'di ba? Hindi pa ganoon ka ang wifi before. Wala pa tayong fiber that time. Yeah. Mayaman ka kung naka-DSL ka pa. Oo. Right? Tapos yung stick, was it prepaid? Naalala mo, Yes. prepaid pa yun, right? So, sa computer, syempre bago ka pumasok, kailangan mo muna magpa-load ng stick. No? So, ganun yung ganun yung journey ko araw-araw ng that time. Sabi ko, bago ako umuwi, kailangan meron akong nakatabi na pang-load para pagka nagtrabaho na ako, tuloy-tuloy. So, ayun, nangyari naman, gabi ako nag-work. Actually, dahil part-time lang naman siya 4 hours. Pero, parang the company told me na pwede ako mag-extend, sabihan lang daw sila. And then, dadagdagan daw nila yung bayad. So, ang ng company na yun, very open sila. Sobra. A lot of our listeners
puro sila VAs. A Yes. lot of them are parents, newbies. And they keep reaching out and they keep asking, paano kaya halimbawa, may interview ako pero hindi ako masyadong magaling mag-English or wala akong tono, wala akong accent. Tell us, paano ka natanggap? How were you able to communicate with your US client? Assuming na sabihin natin, you want to advise someone na first time hindi masyadong magaling sa English. Yeah. How did you do it? Ayun yung pinakamalaking challenge sa akin. Pinakamalaking challenge na na-meet ko yung client na yun. Kasi ako, ma-admit ko, hindi man ako ganun kagalingan magsalita ng English. Pero because of my mom and yung mismong culture na meron yung kay dad ko, kumbaga natuto kami mag-English sa bahay pa lang. Tuturuan kami paano magsalita. Parang nagkaroon ng higpit sa amin noon that time. Ayaw ng mom ko na kapag bata pa lang kami, nakikipag-usap kami. Kumbaga, dapat marunong kami mag-English eh. Ganyan. Kasi, sabi ng mom ko before, pagdating ng araw, gagamitin mo rin yan. Hindi yan requirements lang dito sa bahay or sa school. Gagamitin mo yan pagdating ng panahon. Tsaka hindi naman kailangan may accent, no? Yun. Importante, klaro yung Yes. pagsasalita and may structure para Oo. maintindihan ka ng kliyente. So, kasi ang daming VAs around na natatakot sila sa interview. Interview pa lang takot. Hindi ka pa Oo. nag-apply, takot ka na, di ba? Oo. And sa mga newbies, yung mga walang experience, so sabi ko, they keep asking, ano yan? Paano kami matatanggap sa Upwork or sa mga ibang platform kung wala kaming portfolio? So, Oo. yung ginawa mo, passion project, tapos yung favorite mo pa na kotse, yung brand, ginawa mo pa. Oo. So, I think that's a good lesson, di ba? They could learn from you na, kung meron kang hilig na brand or anything, gawin mo siya ng passion project, yung sarili mong project, Yeah. para ipakita. Kasi, even sa ganyang portfolio, just because hindi siya professional experience, still counted as experience of designing. Yeah. Am I right? Yes. And I'm sure up to now, ang dami mong passion projects na pinapakita mo pa din, right? So I think that's great advice for VAs kasi ang dami sa kanila, una-una takot kasi walang experience, takot kasi hindi marunong communicate, right? What I'm amazed here is kung gaano ka, you didn't stop and you never quit, Yeah. right? Even with all the struggles, even with all the challenges with your mom, fast forward to the time na naisip mo, pwede na ako maging agency. What made you decide na, sige, gawin ko na to at negosyo talaga? Okay. So, kaya kasi nangyari yan. After ko mag-work dun sa mismong US company na yan, nag-try ako mag-reach out sa corporate naman. So, habang nag-aaral ako, so ayun yung time na college na. No, nag-try ako maghanap sa companies and then parang tenths of company hindi ako tinanggap kasi nag-aaral pa ako. So, malaking challenge yun sa akin kasi sabi ko, ang hirap pala talaga maghanap sa industry ng nag-aaral pa. Lalo na rito sa Philippines kasi karamihan isinahanapan talaga ng diploma. No? And then actually, may kumpanya ako na reach out from Ortigas. No? Nag-present ako ng portfolio. And then, nag-pitch ako sa kanya. Through email na, kumbaga, inunahan ko na. Before ako ma-reject na, dahil nakita lang nila resume ko na nag-aaral pa ako, inunahan ko na. So, inunahan ko na at sinabi ko, Sir, ma'am, ganyan, na I'm a working student, live here in Caloocan, and currently studying sa gantong field. Then after ko sabihin lahat nung mismong situation ko, tinanggap nila ako. So 2018 tinanggap nila ako mag-work, no. As a working student? Yes, working student. Pinayagan nila ako mag-work kasi ang sabi nila, parang ang nilinaw nila sa akin basta kaya ng oras mo mag-aral, kaya rin oras na magtrabaho dito. That time nun, bro, face to face pa, on-site pa yung trabaho. So, graveyard pa. Graveyard pa yung pasok. Saan yung location ng work na yan? Sa Ortigas, bandang Emerald Avenue. So, all the way from Caloocan to Ortigas and Nambaco, tapos traffic. Yes. Can you give an idea? Kasi sabi mo, nag-try ka sa madaming companies. Yes.
sa isang araw, nakailan application ka sa bawat company? Or how many companies did you apply Sa in a isang single- araw, kasi nakahiligan ko kasi magbasa muna eh. Yeah. So binabasa ko muna yung profile ng company. And then nakasanayan ko with my mom na dapat kapag ka magde-design ka, hanapan mo muna siya ng problema. Kasi hindi ka pwede mag-design na walang problema sila eh. Para saan? 'Di ba? Ganyan. Like architecture, engineering, hindi ka pwede magtayo ng infrastructure kung wala silang problema. Or ano yung ini-aim nila. So, or maybe goal. Diba? So, habang binabasa ko yung mga companies, na yung mismong profile ng mga companies, hinahanap ko na yun, anong problema, bakit siya nag-hire? And then, pupunta ako sa Facebook page, or di ka sa website, ano kayo naging problema, bakit kaya siya nag-hire? After nun, pagka nakita ko na may problema sila sa ganito ganyan, nag-apply na ako. How many companies did you apply after all that research? Siguro 4 sa isang araw. 4 sa isang araw. Alam mo yung problema, hindi lang VAs even freelancers, remote workers, yung mga naghahanap ng trabaho. Ang dami lumalapit sa akin, nagtatanong sa akin, ba't ganun? Hanggang ngayon hindi pa ako na-hire. Sabi, tinatanong ko sana, nakailang application ka ba today? Ilang companies na in-applyin mo? Last week, isa lang. That's not enough. Right? Dapat every day, at least 3 to 5 Yeah. or 3 to 10 at least para matanggap ka. Oo. Yung iba kasi tamad mag-a-apply 1 per week, 1 per month, tapos nagtataka pa sila, ba't wala pa silang trabaho? Yeah. Di ba? Dapat tuloy-tuloy yan. Just like you, 4 Yes. per day. So, in 10 days, 40 na companies in-applyan mo. Yes. Out of, sabi na in 1 month, out of 100 companies, nalan mo yung part-time na yun, no? Yes. And then please continue. What happened after that? Ayun, nung tinanggap nila ako, akala ko rin tatanggapin nila ako as part-time lang kasi ayun yung finish ko sa email. And then they decided na, Brian, we don't need part-time, we need full-time. And we want you to work with us kasi based on my portfolio. By the way, yung portfolio na yan is a passion project again. No. hindi siya yung currently or previous project ko from the clients kasi karamihan doon ko natutunan kasi yung NDA eh. Yeah. Hindi mo pwedeng i-post under of NDA. So, ayun, passion project again. And then yun, tinanggap ko yung mismong binigay nila sa akin na offer. So, nag full-time ako sa kanila. First year full-time ako. Papasok ako ng tanghali. Uwi ko ng gabi. Kaya kapag nung college days ko, pupasok ako ng bag na yung malaki. Yung malaki, yung pang-adventure bag. Yes. Ganun yung ginagamit ko nung that time. Kasi nandun na yung nandun na yung damit ko, yung pantalon ko. Papasok ka naman sa kumpanya na naka-slack ka pa. Yeah. Pwede naman maong daw, ganyan. So, nagdadala talaga ako ng damit. Siguro sa isang araw, dadala ako ng mga 3 or 5 na damit. Para lang pampalit kung sakali. Kasi pawisin na akong tao nung that time sobrang active ko pa sa sports. So, kumbaga, bago pumasok, pag hindi pumasok yung professor, maglalaro muna, ganyan. Alam ko may pasok ako ng gabi. So, kailangan ko munang umuwi saglit para maligo, ganyan. Ang pasok ko sa kanila, 7 p.m. naman. Mm-hmm. Kaya kaya naman ang oras ko. Kumbaga, kaya at that time kasi may MRT naman Yes. Tapos meron naman kahit paano, may taxi minsan nagta-taxi rin kapag late na talaga. And then, yun, umabot ng ilang taon yung ganun journey ko. Kasi after a year sa Ortigas, may nag-reach out sa akin na kumpanya. Ito yung nakakatawa kasi tinanggap ko pa. BGC. Sa BGC ako nag-work. Second year college, third year. So, sabi ko, layo pala. Akala ko. Kasi, parang nakasanayan ito ng mga kabataan Pagka narinig mo yung BGC, Iba. Parang maganda ang opportunity, ganyan. Pero doon ko natutunan, wala pala sa lugar yan. Wala sa mismong location yan kung nasaan yung mismong magandang trabaho or maganda yung opportunity. That time, doon ko na-realize na maganda ang opportunity sa bahay. That time. After ko sa BGC, which is pag-graduate na rin ako nun, na ilang taon din yung nakalipas. Umuwi ako sa bahay,
And then, parang may someone na nag-reach out sa akin. Na sabi, Bri, ba't hindi mo itry yung remote setup? Ano yun? Yung pala, yung ginagawa ko before nung unang trabaho ko pala, remote setup na pala yun. Hindi ko alam. Iba lang yung term. Oh, iba lang yung term. Uh-huh. So, sabi ko, may ganun pala. Ganyan. So, nag-try ako mag-remote. Nag-ask pa nga ako sa kumpanya eh, may remote po ba kayo? Ganyan, remote setup kayo. Kasi narinig ko lang sa ganito eh. Ganyan. Eh, wala daw. Kailangan daw kasi na face-to-face eh. So, that time, doon ko naisip na, sige, try ko kayang laruin yung idea ng printing, yung ginagawa ko sa design, and yung makikipag-usap ko rin sa client. Kasi noong that time, na nag-work ako, nakakausap ko yung client. Mhm. Kumbaga, na-build yung communication ko, how to deal the client, how to negotiate the client, no? Trinay ko naman sa bahay. Pinagsabay ko yun nagtatrabaho ako sa BGC, tapos inaaral ko pa sa bahay. Para lang makuha ko yung sequence, yung tamang formula, para just in case na mag-resign ako, Meron kang backup. meron akong backup. So, noong that Galing, time, habang inaaral ko, trinay ko siya. Actually, nakakatawa nga ito eh. Kasi, nag-work ako sa company na yun. Tapos, nagdadala pa ako ng another laptop sa backpack ko. Para in case na may aralin lang ako na gusto ko i-continue sa bahay. Kumbaga, kasi may mahaba ang free time ko eh. Yeah. Inaaral ko sa kumpanya. Nagdadala ako ng another laptop. Doon ko inaaral. And then, the time goes by, parang sabi ko, sige, try ako. Wala mang mawawala sa akin kung hindi ko itatry. Bumalik ulit ako sa Upwork, bumalik ulit sa iba't ibang platform, ako saan they hire nung mga ganong remote setup. And then may na-notice ako na sabi, design agency. Nag-hire yung design agency. So nung nag-try ako, and nakakalungkot kasi hindi nila ako tinanggap. Kasi, hindi raw sila naniniwala sa experience ko. Ganyan. Too good to be true. For a Oo. young age. Kumbaga sabi, hindi raw sila naniniwala sa experience ko kasi sobrang bata daw. Tapos parang hindi raw okay. I'm sure isa yan sa mga biggest regret nila. Oo. Kasi, and the way I see it, para sa'yo, compliment yun. Right? Kasi it means you're just that good. Right? And then what happened next? Nabanggit ko nga kanina, researcher ako. So, nag-research ako about sa company. Paano sila nag-start? Kasi sabi nila na, unfortunately, di ka namin tatanggapin, ganyan-ganyan. Hindi ako tumigil. Kasi sabi ko, sige, first strike pa lang naman to eh. Yep. And then, parang biglang pumasok sa isip ko na wait lang, nabasa ko design agency. So, nireview ko lahat, portfolio nila, yung mga feedback ng clients, ganyan. Inaral ko yung buong website nila. Anong meron sa inyo na pwede kong kunin ng idea? And on that time, sabi ko, kakagraduate ko lang din nun. Kumbaga doon sa mismong grupo ko kasi, sa thesis ko before, parang grupo kami ng mga grupo kami ng mga estudyante na di mo kailangan kausapin kasi mga siraulo kami, mga ganyan. Mga rebelde. Mga rebelde na sa school. Pero magagaling yung mga estudyante, yung mga classmate ko lang before. Doon ko parang sinik yung idea na pangalan yung mismong grupo namin, yung production namin. And then sinik ko naman sa isang parang form na sabi ko, sige, isusulat ko lahat ng mga pinaplans ko. Wala akong maisip na pangalan, kaya kinuha ko muna yung pangalan ng grupo namin. Meraki Production pa before. Mm-hmm. So, kinuha ko yung pangalan, ginaya ko yung mismong buong, kumbaga, yung analogy ng website, ano bang meron sa inyo na, bakit yung mga clients sobrang interesado sa inyo. Ganyan. And then, doon ko na-formulate yung formula na kung saan, yung pagkakita pa ng website is magiging okay sa client. Like, magiging interesado yung client. So, ginawa ko siya. Gumawa ako ng website ko. Actually, nagpa-register pa nga ako nun eh. Pumunta ako dito sa IBIR kasi doon ko natutunan sa isang kumpanya na hindi ka pwede magtayo ng agency nang walang papeles. Yes, that's correct. Actually, even yung family namin, kaya ako nasanay kasi ako yung lumalakad ng papeles ng business namin. So, kabisado mo lahat. Kabisado ko. Dahil sa mom ko. Yeah.
So, dahil sa mga parang sa mga past ko, sa mga inaral ko, sa mga naging what do you call this, yung parang hindi ako tinanggap, lahat yung pinagsama-sama ko. And then, nung na-publish ko na yung website, lahat ng nagawa ko sa mga clients ko, Nandun. doon ko trinay mag-boost. Nag-ingay ako sa social media. Pero, ito nakakatuwa nun eh. Before ako mag-ingay sa social media, may nagtanong sa akin, Brian, nagdi-design ka? Sabi ko, yeah, nagdi-design ako. And then, nakita ko kasi yung portfolio mo dito sa online jobs. And then, actually, parang gusto mo yatang maghanap ng, parang gusto mo yatang tanggapin yung trabaho, ganito, ganyan. Sabi ko, sorry. Doon ako nagsabi na, sorry, meron kasi ako binibuild na agency na kung saan gusto ko siyang gamitin. And then, yung kumpanya na nag-reach out sa akin, sabi, Brian, what if yung company na ginagawa mo, dalhin mo rito? Doon nag-start yung journey ko, 2019 yun, dinala ko yung company, wala pa, as in wala pang client yung ginawa ko na yun. Dinala ko sa kumpanya na yun, and doon nag-start yung journey ko for design agency. Dinesign ko yung buong branding nila, buong visual identity nila, even the company. As a business pa. Yeah, as a business. Not as a freelancer, but as a design agency. Yes. Which is known right now as Visual graphic ko. amazing story. And then what happened next? That was your first client as a design agency, right? Yes. Anong nangyari after that? Ayun, nung nag-start na yung pag-work ko sa kanila, syempre natutuwa sila and nagbibigay sila ng parang bonuses dun sa mismong sa mismong binukong agency. And then, nakakatuwa lang kasi sila yung sort of people na hindi sila madamot sa referral. And then, doon dumating yung point na mayroon nag-reach out na sa akin na isang huge technology brand here in the Philippines. No? Ni-reach out nila ako, Brian, my friend from the company na kumbaga naging partner namin, ni-refer daw ako. And then, what if give me a shot dun sa mismong technology brand nila. And ayun, nagtuloy-tuloy yung journey ko. Nag-work ako sa mismong cosmetics, nag-work ako sa technology, even sa architecture and engineering firm. And then dumating yung point na mayroon na ring law firm. Tuloy-tuloy siya ng ilang taon, nagra-run yung mismong business na yun. And sa sobrang hindi ko na kinaya, sabi ko, need ko ng help. Let me cut you off there. When you were doing work for other clients, ikaw lang mag-isa? Yes. Ako lang. Wow! Amazing. So, ito na. Dito ako excited. What did you do next? Since pagod ka na at lahat, naisip mo parang hindi na kaya. Anong ginawa mo? Nagtry akong i-reach out yung community na ginagalawan ko right now. And then, may nakikita ko na parang they need some client, ganyan. And then, kumbaga ako lang naman, gusto ko lang i-give forward sa ibang tao, yung naging blessing sa akin. Kumbaga, ito yung natutunan ko ng ilang taon. Huwag mong i-regret sa sarili mo na i-share pa to other people yung naging blessing sa'yo. Kung maaari. Kasi naniniwala ako dun sa mismong parang statement nila na every time na kinakargaan mo yung baso at habang umaapaw yan, pwede mong i-give yan sa ibang glass or sa ibang people. So, kumbaga pinanghawakan ko yung statement na yun. And nag-reach out ako ng iba't iba pang mga designer na estudyante pa. Hindi ako nag-reach out ng tapos na, ng hindi nakapagtapos. Nag-reach out ako sa mga estudyante. Why? Kasi nandun yung advocacy ko na kung saan I want to help the young people in this generation na kung saan you don't have to, parang magpa-drop, huminto, ganyan. Ang kailangan mo lang oras sa sarili mo, oras sa mismong paglalaanan mo ng trabaho at yung oras sa pag-aaral mo. So, nag-reach out ako ng mga estudyante na sabi ko, baka kailangan nyo ng ano. Kasi, ang ginagawa kasi, ito yung moment paano ako mag-reach out. Nag-post ako sa isang social media handles ko, which is sa Facebook, na sabi ko, meron akong workshop. Ganyan. Nagpa-workshop ako para lang makita ko sino yung mga potential din. Yes. And then yung ni-reach out ko, puro estudyante. So, merong from LaSalle, merong from FEU, meron pa nga from UP.
And this was before naging prof ka. Yes. Okay. Babalik tayo doon pag ano. Okay. So, nag-try ako ng workshop, and then, kumbaga, ang purpose ng workshop is to know better yung mga estudyante, and then, aalamin ko sino yung pagbibigyan ko ng project. Ganyan. By the way, ang ginawa ko is ganito. Dahil naiintindihan ko yung word na NDA, and then, kaya ko na makipag-usap sa client, ang ginawa ko is, ganito. Kinausap ko yung estudyante, bibigyan kita ng project, wala akong papapirma sa yung NDA, sayong-sayo yan. 100%. Ang ginawa ko lang is, parang dahil nga natutunan ko makipag-usap sa client, medyo pinatungan ko ng pinatungan lang. O, kumbaga commission lang. Yes, Ganyan. yes. Pero ang galing kasi binigay mo yung credit para sa kanila. So, Yes. pwede nila gamitin as portfolio. Yes. With the consent of the client naman. Yes. So, wow, great strategy. Ang ano mo So, parang talaga nagbibigay ka ng blessings Yes. to these students. And doon sa workshop na yan, was it a free workshop? Paano mo na organize? Was this online? Webinar ba siya? Or face-to-face? Online lang siya eh. Sa Zoom pa nung hindi pa nagiging 40 minutes ang Zoom. Medyo matagal. This was prior pandemic, no? Before pandemic pa to, right? Pandemic na. Pandemic na. Pandemic na siya. Pandemic okay, na. Okay. Ayun pa pala, dahil din pala sa pandemic, kaya kumbaga binuo ko yung mismong initiative ko na tumulong din sa ibang kapwa, kumbaga yung mga fellow students natin na magkaroon din ng job or portfolio. Kasi sa industriya ng graphic design, mahalaga ang portfolio. And up to now, nag-organize ka pa din ng workshops katulad nito? Yes. Wow. So we're pretty sure yung mga ibang listeners natin did love to be part of that workshop. Was this libre naman to? Workshop? Ang Or may ginagawa pay? ko, libre. Libre sa una, and then parang sa bandang dulo ng workshop ko, doon ako magpo-promote ng iba't iba. Kasi natutunan ko bilang isang educator na tawag dito na kailangan i-fund mo pa sila ng understanding. Hindi Fundamentals, lamang no? Nung mismong fundamentals, Yes. nung mismong bakit nga ba talaga may graphic design. So, doon na nag-start yung journey ko. Tuloy-tuloy educator, designer, bilang speaker. And then, ayun, doon na nag-start yung yung journey ko na may mga nag-apply sa workshop. Kaya pa sila nag-apply para pakinggan lang ako. And then after nun, kakausapin nila ako para cool naman nila ako bilang speaker. Oh, ang galing naman. What I'm interested about is after setting up a design agency, paano ka naman napunta doon sa career as a prof? And what made you decide na, sige, since nagtuturo ka naman, how did you become official a prof? And pwede ba natin banggitin anong school? Sure. Yeah, please tell Okay, us. so Yeah. mag-1 and a half na rin naman ako doon sa mismong school na yun. City College of San Jose, Del Monte, Bulacan. Parang lagpas ata siya ng SM Tungko. Ganyan. Okay. So, actually, ang mga professor talaga doon is professor ko rin nung college ko. Nung sa Caloocan, sa University of Caloocan City. And dahil doon nga sila nakatira, parang grinab din nila yung opportunity nung sa school. Sa mismong college na yun. And then, nag-start yung journey ko dahil doon kasi na-open yung mindset ko na di tatagal, parang kumbaga sinabi ko sa sarili ko na parang hindi tatagal yung pagiging designer ko lang. Kailangan mag-grow pa ako. Ano pa ba yung meron sa design field na pwede ko pang makontribute? No? Kasi I'm also a Filipino creative advocate. No, I want to help young generation especially, na magkaroon ng pagkaunawa about creative. So, sa pagdating ng pagme-mentor, coaching man yan, and then speaking sa labas, nag-try ako. Kinausap ko yung professor ko na sabi ko, ma'am, paano po ba mag-apply? Ganyan. Sinasabi na, Bri, kailangan ng experience. Ganyan. So, dahil kailangan ng experience, sabi ko, sige, try ko nga i-credit tong lahat ng mga pinaggagawa ko sa buhay ko. So, lahat, binato ko, ganyan, nilagay ko sa resume ko, lahat nilagay ko. And then, nakakatuwa lang kasi, nung sinabi nilang kailangan ng experience, one of my professor na department head ng college na yun, kilala ko. Totally kilala ko kasi alam niya, first year to fourth year na, nadadala ko laptop para magtrabaho. So,
tawag dito, ayun, sinabi niya sa akin na may experience to si Brian. And then, sabi, nung nandun na sa mismong demo, nagulat sila kasi parang nakuha ko agad yung kasi sa pagiging professor kasi, bago ka mag-apply ng professor, kailangan mo muna mag-demo. Kung paano nagtuturo ka O, paano ka nagtuturo. Okay. Kumbaga, ayun yung first interview mo sa kanila. Para, kumbaga, tatanggapin ka pa ba nila, ipoproceed pa ba nila sa second interview, ganyan. So, first interview ko, naging perfect. Kasi, lahat sinabihan nila ako ng, perfect nga daw yung mismong demo ko. And then, after nun, kinausap na ako. Actually, wala nang second interview eh. Sinabihan na agad ako ng Bright, pirma ka na daw ng kontrata, tapos ka na daw, ha? Akala ko pa meron pang another interview. Hindi, tapos ka na daw eh. Ganyan. Sobrang basic lang. Sabi ko, ganun pala kadali mag-apply, ganyan. Tapos siguro, dahil sa experience siguro yung kinonsider nila. And, ayun, nag-start ako magturo sa City College. Actually, dapat dadalhin ako sa mga fourth year college para daw sa career. Ganyan. Pero na-realize ko, naalala ko, fourth year ako, balasubas ako nun eh. So, parang kumbaga, tinignan ko rin sana parang baka pareho lang kami na ugali nito. So, sabi ko, doon ako sa mga medyo young guns pa yung utak. So, pumunta ako sa mga second year. Okay. Yan. Sa mga second year yung mga tinuturuan ko. And right now, nakakatuwa yung mga tinuturuan ko kasi hindi lamang sa pagdidesign, kasi more on designing pa rin yung ginagawa namin. Tinuturuan ko rin sila paano mag-build na rin ng portfolio. And then, ito yung pinaka parang nakakatuwa in my journey na nag-reach out ang estudyante, nagturo ako, nagbigay ako ng portfolio, tinuruan ko rin sila paano mag-reach sa client kahit second year pa lang sila. And then nagkaroon ng parang event din nga sa nung sa MOA last Saturday, Sunday. Ayun, karamihan sa kanila umattend. Nagbayad sila sa sarili nilang dugot pawis. Wala silang hiningi sa pamilya nila. Yung komisyon na natutunan nila sa akin how to build a portfolio, how to get a client from the internet. Doon nag-start yung journey nila. So, kumbaga para sa akin, parang nakaka-heartfelt talaga na na parang may sense yung ginagawa ko. Hindi siya yung typically na passion lang. Kumbaga lahat nagkakaroon ng bunga. Nakaka-proud naman yung mga ginagawa mo. You're giving back. Yes. And I think that's very important. I wish more freelancers, remote, or anyone in different industries, different careers. I wish they were more like you. Ano ka eh, from the start and up to now, continuous growth ka. Yes. Continuous. And at the age of 25, I know, you won't stop there as being a prof and having design. I'm sure you're gonna go to more places. For sure. And I'm excited to find out about what you're going to do next. Yes. What really excited me was you giving back, especially sa mga estudyante. Yes. And what are your next... So, you're a design agency, you're agency owner, you're a speaker, you're a prof, you do workshops. What's next for you? Next goal, actually, ito na yung pinaka-exciting na gusto kong i-share din, no? I just to promote my community rin kasi, na hindi lang siya as a community, but also, kumbaga, it's a platform for educate the people when it comes on design industry, lalo sa creative industry. So, I'm planning to have a parang university something na, pero hindi siya, kasi masyadong malaki eh. Di natin alam kung paano yung process. Pero I'm planning na magkaroon ng education platform. Okay. Na kung saan I can workshop, magkaroon siya ng full potential na understanding how design works in the various industry here in the Philippines, not only in the Philippines but also around the globe. And ayun, I'm planning na magkaroon talaga ng malaking workshop. And you did mention earlier before our podcast that you were proposing to Chet Yeah. regarding a syllabus na you're creating, kasi alam naman natin in the educational system that we have here, kulang na kulang yung mga creatives courses. So can you please describe on what you're planning to do and what you're proposing? Okay, so nagkaroon kasi like I mentioned before, I'm a researcher. So kumbaga hindi ako humihinto sa isang araw na parang wala akong nakikitang problema. So nasanay kasi ako na parang
Hindi, hanap ka ng problema. Tapos tingnan mo munang, kumbaga, try mo siyang i-solve. Ganyan. Kumbaga, kasi parang sa background kasi ng family ko, dahil nga sila ay parang mga problem solver, na-adapt ko rin yung ganong culture din. So, nung time na nagtuturo ako sa City College, doon ko na-realize na parang may something wrong pa sa curriculum. Okay. No? And then, may mga nag-speak sa social media like mga reels o di kaya sa mga videos na ang sabi nila mas mahalaga pa daw ang pagiging diskarte kaysa edukasyon o diploma. So bigla akong natamaan. Sabi ko, parang may mali. Parang may mali. Bakit natin isinisisi yung education system? Parang siguro for me based on my observation, kaya lang naman nagiging kulang yung education system kasi walang nagsusupport. I see. And ang nakikita kong solution is mag-step forward ako para mag-support din dun sa mismong education natin dito sa Pilipinas. So, I try to reach out to CHED, no? And to propose din no mismong syllabus and yung curriculum na kung saan bibigyang halaga not only in creative industry no but also in game development and creative industry kasi malawak ang creative industry. Lalo na nandito ang film, nandito ang acting, nandiyan yung mismong yung marketing design, advertisement design, and marami pang various type of design. So, actually nakapag-plot na ako ng mga recall is modules, ng mismong syllabus. Siguro ang kailangan ko na lang talaga is magkaroon ng another support from the other departments, especially sa iba't ibang schools. Kasi, syempre, hindi lang naman ako lang yung nagbigay, kailangan meron kang parang community rin na nagsusupport doon sa mismong advocacy mo para merong kumbaga sa CHED kasi kailangan mo ng maraming tao na maging witness ng mismong ibibigay mong module or curriculum. Pero I'm planning this year na maipasa yun sa mismong CHED and may pag-usap na rin sa kanila syempre na kailangan ng may unting pagbabago lang pagdating sa mismong education kasi napapansin ko dito sa Pilipinas kulang pa talaga pagdating sa design and hindi nyo kailangan ng motivational speaker na sasabihan kayo ng mahalaga ang diskarte than diploma. Mahalaga ang support lalo na sa mga kababayan natin na kung gusto niyo ng pagbabago, kumbaga need lang talaga natin ng suporta sa bawat kababayan natin na gawin yung mismong good intention nung mismong kung ano man yung platform na ginagalawan natin. Ano ngayon yung status ng proposal mo? Do you think it's going to push through? Do you have all the support you need para ma-push through? Actually, I need some professor pa. Kasi, kumbaga sa pagpapublish kasi ng book, hindi pwedeng ikaw lang. Kailangan meron kang kasama dyan. Para meron magpo-proofread na pareho ba kami ng discipline na pinag-aaralan, ganyan. So, ang support na kailangan mo is from professors mismo? Or may restriction ba na dapat professor lang? Kailangan educators. Kumbaga, hindi lang professor, kahit educators. No, kahit yung mga softwares platform. Actually, right now, I'm trying to convince the Adobe, yung Adobe platform yung for creativity, na magkaroon din sila ng full support sa book. Kasi, kumbaga, para matulungan din natin yung mga estudyante na magkaroon ng, kumbaga, full knowledge about design. Hindi lang sa YouTube University na sasabi nila. Kumbaga, kailangan talaga natin na, ito yung natutunan ko kasi, walang problema kung manonood ka sa YouTube, walang problema kung magbabayad ka ng mga conference or something. Pero, when it comes kasi sa pag-improve sa sarili natin, you have a mentor. Yes. You have a mentor, you have someone na mayroong magtatapik sa balikat mo na, uy, ganito yan. Ano yan, Bri? Kailangan mo ng babaguhin yan or kaya kailangan mo mag-guide dyan. So, ayun yung gusto kong i-build talaga doon sa mismong ipopropose ko na curriculum. I mean, yung mismong babaguhin. Kasi, ayun yung napapansin ko when it comes sa education system. Nagtuturo lang sila. Tuturo lang, yung estudyante, walang interes, lalabas na lang ng school na walang natutunan. Kaya siguro, hindi nagkakaroon ng motive o kumbaga heart yung estudyante doon sa inaaral niya kasi siguro hindi napapakita yung support. So ako bilang isang mentor, no, I want to encourage the student and only
yung mga university and colleges na magkaroon ng full support doon. So, ayun yung parang binibuild ko na para magkaroon talaga ng mentor yung bawat university. Hindi lang nasabi lang na professor ka parang title lang siya. So, ayoko ng ganun actually. Ayoko yung sasabihin mo sa akin na professor ka, kumbaga title lang yung gusto mong ipakita sa akin. Gusto ko, may kita ko na meron ka talagang heart dun sa mismong estudyante. Not only the student, but also yung mismong nag-aaral dun sa mismong field na yun. Yes. I wish all professors, educators would share the same sentiments. Yes. Sad to say, most are looking for the title lang, Yes. prof lang. But with enough convincing and support, ang kailangan natin support nila is ano mawawala sa kanila pag sinupport mo yung Yes. idea mo, yung vision mo. Brian, you have a great vision. We're all support for you. If we can get Adobe Yes. to support all this, siguro ito try natin. We'll give you all the support. There are a lot of many communities, hindi lang design communities, pero ang daming communities, industries in different areas, right? In different industries na that can support you. So I Yes. think it's good that you have a voice at nandun ka na. We only need to help you more with this. And in our VA community, we can support you as well. And we could learn from you. Kasi karamihan sa mga community natin is, so, I mean, hindi na sila estudyante. Yes. But they are citizens who are looking for the convenience of working at home remotely kasi they need to support their family. Yes. And malay mo baka nakita, oy, si Brian, he's teaching students, maybe their children can learn from you as Yes. well. So I'm so glad you're one of a kind, Brian. Talagang bira ako na ma-meet na isang tao na katulad mo, so young, so aggressive, and so inspiring talaga. And I appreciate you coming here because alam ko busy ka eh. You have all this, and we appreciate your insights in the industries. I know medyo kulang tayo sa oras. I know this is not going to be our first podcast, and I'll probably invite Brian again to get more insights, and we would probably get Brian to create a program, a workshop within our platform, and we could spread his vision and help him out, and maybe your children can learn from someone as young as Brian. Brian, before we end the podcast, I know sobrang bitin tayo sa oras. You have a great story. I think the last few questions are going to be, ano ba yung mga advice mo sa mga katulad mo dati, estudyante ka, nagkaroon ng medyo problema sa family or medyo challenging ang pinagdadaanan nila ngayon. Ano ba yung top 3 advice mo para sa mga remote workers or with anyone in the industry? Okay, so number 1, negative turn to positive. Again, negative turn positive. So in my tragic stories from my past, inilagay ko yung lahat ng negative thoughts, negative experience into positive way. Kumbaga ginawa ko siyang inspiration ko para makapag push pa ako sa sarili ko na i-meet yung mismong gusto kong career. No. Number 2 is don't let the education. No, don't push back the education. Kung maaari, i-consider niyo yung education from our end, syempre sa inyo din, na mahalaga pa rin ang edukasyon sa Pilipinas. Lalo na sa atin, lalo mga VA communities, design communities, mahalaga ang education. And siguro yung number 3 is, wag nyo, what do you call this, ibaba yung sarili ninyo na dahil meron kayong natutunan na meron kayong na-encounter na hindi maganda, no, hindi niyo nasusubukan. Try lang kayo ng try, no. Kung meron iilan sa inyo na nag-apply sa isang araw, maybe tomorrow gawin yung 2 araw. Then another day gawin yung tatlong job yung applyan ninyo hanggang makuha kayo, no. And don't forget to pray yung mismong mga job na yun, kasi I believe God puts you in the realm of good, no, yung best, no,
best opportunity para sa iyo. And siguro ang pinaka last advice ko na rin sa mga VA communities and especially sa design communities is panatilihin nyo nakatapak yung dalawa yung paa sa lupa. I love that. Panatilihin ninyo nakatapak yung dalawang paa nyo sa lupa. Why? Kasi for me kumbaga joke lang, no, hindi ka naman makakalakad sa ere. Yes. Diba? So, kumbaga tutumba ka. Kaya kung maaari, hayaan mong nakatapak yung dalawang mo sa lupa. Be humble, no? Hayaan mong mag-along the road ka ng journey mo. And mapupunta mo rin yung gusto mong career. Wise words from Prof. Brian. Brian, meron ka bang upcoming events, workshops, or anywhere where our community could connect and maybe apply to your workshops or maybe join your trainings? Do you have anything coming up? Yeah, meron actually. You can visit sa Philippine Graphic Designers community and Facebook page. Nandun yung mga events. Actually, aside sa mismong podcast, by the way, we have a podcast din. Kung kayo man ay fellow creatives, don't hesitate to reach us. No, we can feature you sa mismong podcast. And aside sa podcast, we have a lot of workshop din na paparating. Actually, may workshop kami sa February 29, saktong leap year. No, sinakto ko siya sa 28 kasi may podcast kami. Tuwing Wednesday kasi ang podcast namin. Hindi naman every 4 years to. Ay, hindi naman. Leap year kasi. Every Wednesday yung podcast, 7 p.m. sa Philippine Graphic Designers FB page. And aside dyan, sa February 29, meron kaming incoming workshop, which is how to build your first portfolio. Ooh, interesting. How to build your first portfolio. And sa March, actually may mga upcoming events pa kami. Kasi we're trying na magkaroon ng visiting na roadshow. Kaya kung kayo man ay VA na teacher or VA na educator, you can invite us, no, para mag-roadshow kami sa mga university and colleges para mag-assist sa mga fourth-year student na mag-a-apply after nila graduate. That is such a wonderful activity and event. I think we need that nationwide. So talagang mag-caravan tayo, school to school for fourth year high school, mga graduating. Kasi usually, hindi na alam anong gagawin nila, di ba? They don't know where to start. Yes. We'll get all the links. We'll put it in Brian's podcast. This is not the last that we've seen with Brian. I'm gonna bring Brian back to our events, podcasts, and I want Brian to be part of our collaboration all throughout our existence. Brian, maraming salamat. We are so proud to have you as a guest here, and hopefully we'll hear more from you and we'll collaborate more. Is there any one that you'd like to thank in our community, family members, a shout out to anyone? Okay, so ayun, nagpapasalamat ako kay Christine, girlfriend ko. Actually, siya yung number 1 supporter ko talaga sa ganitong advocacy ko. And syempre yung family ko. Kumbaga, kung hindi dahil sa kanila, to my mom, sa mga kapatid ko, even sa lola ko and tita ko na nagbibigay din ng support sa akin. And syempre, yung mga aso ko yan, di joke lang. Isipin mo, 13 dogs, no? And, oh my God. kailangan mo talaga ng trabaho kasi yung 13 dogs. So, ayun talaga yung kinakailangan mo. Like, bibili kasi isang buwan, parang 3 sacks of ng bigas. Wow. Kasi kumakain siya ng kanin eh. Kain na ng dog food. Tipid yun! Tipid yun! Kaya, kumbaga, nagpapasalamat sa mga dogs ko. Kumbaga sila yung sa akin nag-push. Yeah. Para lang gawin yung pangkain nila ganyan. And syempre nagpapasalamat sa mga nagsusupport sa akin, especially sa mga students ko, co-professors ko, and sa mga design communities. Brian, thank you so much for making the time. We'll see you very soon. Thank you.